pala si Jenica. Ako naman sa Irene. At kami po ay bumabati sa inyo Ng isang magandang araw! Jet, nagtataka talaga ako. Kahit ako sa sarili ko. Ba't kaya ang ating channel ay ang pangalan ay Good Samaritans? Ganun din yung ibang nakakapanood. Bakit nga ka? Good Samaritans kasi yung pangalan na napili natin kasi gusto natin i-enlighten yung mga tao na hindi naman lahat ng nagkakwentuhan, lahat ng kukumpulan ay masasama yung kinikwento. Kasi di ba, alam naman natin sa sarili natin, kapag sinabi yung salitang marites, ay masasama na yung ginagawa. Pinag-uusapan yung buhay yung may buhay. Pero tayo, ipapakita natin sa kanila kung paano nagiging mabuti ang isang marites. Kaya good sa marites. Yan. Ngayon naman, alamin natin kung ano yung topic natin for today. Ano nga ba ang topic natin for today, Tian? Kung paano at kailan natin nakilala ang ating Panginoon. Sino muna unang sasagot sa atin? Ikaw, kung paano nakilala at kung kailan mo nakilala, Jake? Okay. Ako, para sa akin, siguro nakilala ko siya, nito na lang na ako ay nung naging mag-asawa na kami ni Ma'am. Pero hindi yung mismong naging mag-asawa kami. Nakilala ko na agad. Isinama niya ako, kasi Katoliko ako eh. Sinama niya ako dun sa, pero wala po kami pinopromote na religion kasi hindi naman po makakapagligtas sa religion. Nung time na ako po kasi ay Katoliko. Nung nakasama ko yung asawa ko dun, siya po kasi ay UCC Protestant. Nung time po na yun is 2011. Nung araw na yun, mga panahon na yun, sinasama-sama niya lang po ako sa simbahan. Yun po yung time na parang, nung first time niya ako sinama nung gabi yun, parang, yung vesper doon, paggabi, yung pag-praise and worship, yung kumakanta sa Panginoon, di ba? Alam mo yung parang, talaga napayak ako nung araw na yun, na sabi ko sa isip ko, hindi pala ako nag-iisa kasi nung time na yun talagang feeling ko wala akong Kasi biglang awitin. Oo, walang nagmamahal sa akin, wala akong kasama, wala akong pamilya. Yun yung time, yung panahon ng time na yun na parang alone lang ako, yung parang mag-isa akong lumalaban sa buhay, nabubuhay lang ako mag-isa. Ganun. Pero nung sinama niya ako nung araw na yun, parang alam mo yung parang may kurot na parang nabawasan ng tinik, yung parang may pag-asa pala, yun yung time na yun. Habang naririnig ko yung mga praise and worship, kaya yung mga praise and worship sa simbahan, hindi yan basta awitin lang. Yun, talagang pagka isinasa puso mo yun, talagang may mararamdaman ka talaga, tunay talaga yun. Pero yung time na yun, hindi pa yun yung time na nakilala ko siya. Siguro mga years pa, hindi ko alam yung specific na time kasi pero bigla na lang talaga kasi siyang bumabago sa iyo eh. Di ka ay parang alam mo yung pakiramdam na may mga nagagawa ka dati na makamundo. Oo, talaga naman. May mga nagagawa kang makamundo ng panahon na yun. Pero kapag nakilala mo ang Diyos, mo na siya, utay mo na siyang may iwasan. Parang alam mo yung, no ako dyan. Parang, hindi na. Parang, kung dati, palabarkada ka, kung ano-anong ginagawa ng makamundo, ganyan, gala, kung saan, punta sa Pero ngayon, parang, mas gusto mo nalang pumunta sa simbahan, ganyan. Tapos, neto na lang na ako'y mga nasa edad na 30s, ganyan. Noon ko na lang na-realize na, kilala ko na yung Diyos. Kasi, alam mo yung mga pagsubok na dumating sa'yo, lalo na nung nagkaanak ako, nagkapamilya kami, alam mo yung pagsubok na talagang halos down ka, pero alam mo yung nalalakpasan mo siya, pati mga, hindi lang physical, emotional, lahat, mental health. Kaya ngayon, iba, may mga nadidepress, kasi hindi nila kaya. Pero alam mo, kapag kilala mo pala talaga yung Diyos, kapag nasa puso mo pala talaga siya, hindi ka talaga hindi ka matitinig, hindi ka mababagsak, ibabangon ka nun. Talaga yun yung sabi ko na nakilala ko na siya, dito na lang. Yun lang. Ikaw, Te, sa buhay mo, paano mo nasabing
nakilala mo na siya at kailan yun? Ako kasi nung sa pool pa naman bata nga ako, eh, parang pinangulatan ko na sadyang sumimba sa, hindi naman talaga promote natin ang religion, pero yun talaga ang nakabusiness ko, yung sisipin. Yung aking tita ay sinasama ko, tapos ako lang ang naiiwan halos matanda sa amin, marami kami ng kapatid. Parang ako na katiwala sa bahay na pag nagkasakit nga yung aking kapatid, ay wala namang gamot. Parang tingin ko ang Panginoon ay katabi ko lang. Parang napakalapit. Dahil kung magkasakit na yung kapatid ko, wala kaming nailapat na gamot dahil wala pa naman talaga akong alam. Ang gawa ko lang ay nanalangin ako sa Panginoon na pagkakali ng aking kapatid. Pagkalapat ko lang ng Panginoon. Totoo pala yun na kapag nanalangin ka at buong puso mo binigay sa Panginoon, ang gusto mo, gumagaling. Kaya, ang tingin ko noon talaga ay parang talagang sobrang lapit ko sa Panginoon at mahal ako ng Panginoon dahil sa mga bagay na yung dala ng kahirapan. Marami akong naranasan na talagang kaunting panalangin ko lang ay tinutugon ng Panginoon dahil siguro sabi nga malapit ang Panginoon sa mga bata dahil nga ako'y bata nga noon. At yun nga, nung lumaki ako, parang nag-agwat ako na hindi ako nakapasimba. Pero nung nagdalaga nga ako, parang pasulpot-sulpot na lang ako din sa lipa, magsamba. Tapos nung magkaasawa ako, nagbalik loob ulit ako. At doon ko na patunayan na talagang kilala ko na ang ating Panginoon dahil hindi ako tumalikod. At talagang bumalik ako sa Panginoon. At kahit ngayon nga, hindi kami pinababayaan na sa kabila ng mga pagsubok, hindi naman talaga maiwasan na may dadating sa iyong pagsubok, kahirapan, at talagang sinusubok ka nga ni Satanas sa mga binibigay sa iyong mga struggle, pero nariyan ang Panginoon, saklolo lagi sa buhay ng mga anak niya na hindi niya pinabayaan at nagtitiwala sa Kanya. At yun talaga ang lagi ko pinangahawakan sa Panginoon na kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Doon ko lubos nakilala ang Panginoon na talagang ang kanyang anak ay hindi niya binibitawan kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at nabililingkod ng buong puso. Oo nga. Kasi alam mo yung alam mo yung pagkakataon na kapag alam mo yung down na down ka, alam mo yung parang wala kang ibang mahiya ng tubo. No, pero ngayon kasi, kapag alam mo sa sarili mo, kapag kilala mo na yung Diyos, yung tipo na, yung kahit magkasala ka, yung parang hindi mo iniisip na nag-iisa ka, ganyan, yung parang may kumokontrol sa'yo, yung parang may Holy Spirit na nagsasabi sa'yo na, hindi naman talaga maiwasan na ikaw ay magkasala. Kasi, syempre, nobody's perfect nga, di ba? Hindi porke tayo nga ay naglilingkod, sabi nga hindi na tayo pwedeng magkasala, nariyan pa rin ang pagkakasala kasi tayo ay, sabi nga ay mahina, pero nariyan ang Panginoon na patuloy tayo pinalalakas. Yan, tama yan. Kaya nga, mas, alam mo, importante talaga yung pagpunta sa church. Kahit anumang church meron tayo, hindi po kami nagpo-promote ng religion. Kung ano po yan, kanya-kanya po tayong simbahan na tumawag sa atin. Yung sa kaparaanan ng Diyos kung paano tayo tinawag, dito sa lugar na to, dito sa simbahan na to, o gano'n. Yun nga po, pinaka-importante po sa lahat is, palagiin mo yung sarili mo na pumunta sa Panginoon kasi doon na naiiwasan mo yung mga tukso. Tapos, every time na maririnig mo yung mga message, parang, di ba, parang natatamaan ka, parang pag ikaw ay laging ma-attend sa church kung saan doon ka lumalakas. Oo. Yung spiritual. Pag nasa bahay ka, parang hina-hina mo. Yes. Parang lagi kang hinihila na pumunta sa kasalanan, magawa ka ng kasalanan. Pero pag lagi kang ma-attend sa church, lagi kang panibagong nakakarinig ng mga mensahe, parang napupukaw ka, parang napapalakas ka na nahata ka sa mga kasalanan na hindi, huwag ka dyan, yung gano'n. Dito ba, yung mga gano'n. Yung iyong mga kahinaan ay nagpapalakas, yung iyong hirap, problema, pag nandito ka sa church,
mayroon ka kakahingahan. Amen. Kaya tayo guys, mga kapatid, sorry sa guys, mga kapatid, tayo talaga namang alam mo kapag may Diyos ka sa buhay mo, naiiwasan mo yung mga tukso, yung mga dati mong ginagawa noong hindi mo na ginagawa. Ako alam mo yung TI, di ba? Dati talaga akala mo, sak talaga ako sa ulo salat ako sa lipunan, charot. Ako naman pag may narinig ako, lumilin. Oh, yun, isa rin yun sa... Pero, Oo. pag nakabigkas naman ako at nakapagsalita, yun ay kung saan, bukang bibig lang, pero maya wala na. Mm. Parang bata na pag nakapagsalita na, maya wala na uli, tayo na uli magkasama, yung parang ganun. Ganun Yes. ako. Tsaka ngayon, ako kasi sarili ko, alam ko, kilala ko sarili ko. Prangka ako magsalita, masakit ako magsalita, palasagot ako. Tapos, masasama yung mga sinasabi ko talaga, hindi ko napipili. Nasa iyo na. Oo, talaga naman, naamin ko. Pero alam mo yung Christian, yung lesson learned doon na kapag talagang totoong nakilala mo na yung Diyos, tumatanggap ka ng kamalian mo. Dati talaga pag sinabi mo, At saka, kung ikaw talaga nakakilala na sa Panginoon, pag ikaw ay nakapagsalita sa iyong kasama o sa makausap mo, at nagbibiroan lang kayo, parang pag nasa bahay ka na, parang nare-reflect mo na, ay, mapangit pa rin sinabi ko doon. Ay, may nasabi akong hindi pa ganda. Oo. Ay, mga ganun. Binibigyan ka ng kaisipan ng Holy Spirit. Yun nga, yung guide mo. Para may isip mo na, baka nakasama yung loob ng sinabi ko. Parang ganun. Parang laging may guilty kang nararamdaman pag ikaw ay laging ginagabayan ng spiritual na yung Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon pag ginagabayan ka, laging mo may guilty ka kapag may nagagawa kang hindi maganda sa kapwa mo o may nasasabi ka, yung mga minsan yung ating mata, yung ating Ako, sinasabi ko sa'yo. Yan, yung ating mata, pag nakita natin, nandito na yan. Tapos binubukan ng bibig natin. Yes, Yung totoo yan. Kaya, Yung mata natin, makasalanan. Yung bibig natin, makasalanan. minsan yung tenga natin, hindi naman ganun ang sinabi. Diba na? Pero alam nyo, kaya ibinigay sa atin yung mga gantong tenga, yung mata, yung bibig. Kasi, ito kasi yung way para express natin yung gusto natin sabihin. Pero, ang gusto ng Diyos is gamitin natin sa kabutihan. Yun yun. Kaya yung bibig natin, yung boses natin, gamitin natin sa ikabubuti na ating ng bawat isa ng mga kapatid natin. Hindi yung talagang, kaya nagiging masama yung salitang marites. Oo. Kasi nga yung iba nga, di ba, pinag-uusapan yung buhay may buhay, sisiraan. Ako, talaga naman. Tapos, yun nga yung sabi ko nga, pag walang makita, nalalagay sa isip, lalagay sa bibig, tapos ikukwento na. Ganun na, marites na. Marites nga. Kaya, sabi nga, kung may marites, dapat may good marites. Ayan. Kaya ang aming channel ay The Good Samarites. Ayan. Ngayon alam nyo na kung bakit yan ang aming pangalan. Kaya, yun. Sana may natutunan kayo sa aming pagbubulay ngayong araw tungkol sa kung paano namin nakilala at kailan namin nakilala sa buhay namin ang Panginoon. Kaya kayo, magbulay din kayo sa inyong mga sarili kung napapanood nyo itong video na to. Sana ay maisip nyo kung kailan, kung nakilala nyo na ba o hindi pa. Sana ay hindi pa naman huli ang lahat. Di ba, Te Ay? Ayun, laging ang Panginoon ay bukas palad na naghihintay lang Yes. atin sa inyo na gustong magbalik loob sa ating Panginoon. Yan. Kaya lagi nating piliin ang mabuti. Ayan. Kaya, Te Ay, sana ay may natutunan sila sa ating kwento. Ako nga po pala si Jenica. At muli ang inyong Irene. Ayan, kami po ay nagsasabi sa inyong muli ng isang magandang araw.